Pagdating sa paggawa ng arko, I had two options. Gumastos sa bakal at sa labor ng welding o bumili ng murang guide para yung halaman na mismo ang maging body ng arko. Kaya nga, living arko. Option 2, mas gusto ko. Ito mula Lazada, 350 pesos. Flimsy, malamya, pero umaasa ako na susundin ng makahoy na halaman ang kanyang hugis in the future. May mga halaman nga na pinopormang upuan, meron pa ngang building, as in ginawang exoskeleton ang mga puno. So sa isip ko, sana sisiw lang sa kanila ang maging arko. Kita nyo ba? Ayan o. Nagtanim ako ng ilang potos na hindi tumitigas kaya buti na lang nagtanim si Ate Lorna, la hardinera ng mga bugambilya. Ayun o, may bluebird kaagad na tumambay. Anong uri ng ibon? Pero alam nyo ba, naaliw ako sa coincidence na to. Dahil inassemble ko to noong July 16, 2024. At ngayon nakabalik kami ng Mindanao para makita tong muli. Ngayong July 16 mismo, 1 year later, 2025. At heto na siya ngayon. Arko update. Ginapangan na siya pero... Teka, pangit pakinggan yun pero... Ginapangan na siya ng mga halaman pero mapayat pa rin. Okay. May gusto ko ipakita sa inyo. Itong halaman ng bougainvillea, ayan na, nagiging arko na siya mismo. Ayan, maalog pa nga oh. Darating yung time na hindi na siya maalog. Pero ang gusto kong pansinin ninyo ay itong taba nito. Tataba pa yan lalo. Okay? Hanggang sa maging arko talaga siya. Pero samantala, sa kabila, ito ang payat pa. Alam niyo kung bakit? Anong na-discover ko? Kasi ito, nakapatong siya nung dumating ako. Parang ganyan, no? Nakapatong sa ganyan. Ngayon, binaba ko sa lupa para may contact sa lupa. Yung kanyang ugat, ayan na. Unlimited na yung kanyang root expansion. Kaya sana tumaba ang mga tangkay na ito at maging arko mismo. Katulad nito. Update na lang tayo ulit after 1 year. Ayan na. Na-laugh attack ako ng saglit. Arko update, ginapangan na siya.